Morning po sa mga isa, magandang pagkatabi ako. God bless. God bless po. Okay. So, bilang tao, at bilang mga, sabihin natin, ayaw ko sabihin lumang disciple, naunang mga disciple at mga bagong disciple at yung mga nag-aakay pa ng mga bagong disciple, hindi disciple. Lagi natin alam kung bakit tayo na kukumit ng buhay sa Panginoon. Kay Jesus bilang ating Panginoon, bilang ating personal na Panginoon tagapagligtas na ating buhay. Sapagkat, sabi po dito sa ating minasa, kinuha po natin sa Philippians chapter 3. So ito po ay address sa mga unang mananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo na kanyang naipundar na iglesia sa lugar ng Pilipos. At ang Pilipos po ay bandang Europe po yan. Malapit po sa Greece. Na makikita po natin dito ay tinalakay po ng Apostol Pablo ang mga bagay na dapat maintindihan ng mga taga-Pilipos. At ngayon i-transmit natin sa ating panahon ngayon. Alam natin na ang tao ay hindi para-parehas ang time frame o timeline natin dito sa lupa. Si Haring David na nalangin niya sa aklat ng awit na sana sabihin mo sa akin kailan ako mamamatay. Ibig sabihin, ang Diyos lang nakakaalam ng ating oras. Kung kailan tayo mamamatay, hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa lupa. Ang mahalaga, maunawaan natin na hindi talaga tayo lehitimong tagalupa. Sabi mo sa katagang, hindi ka lang tagalupa. Dito sa verse 19, sinabi na, sa verse 18, sa kabilang dako, sa verse 20, sa kabilang dako, ang langit ang inyong tunay na bayan. Sabi po dito sabi niya, but we are citizens of heaven. Sabi niya sabay-sabay, citizens of heaven. Sabi sa unang Pedro, sa una at sa kalawang Pedro, ang sabi po doon, tayo mga manlalakbay lang dito sa lupa. We are travelers. Tayo ang ginamit ko doon sa mga nabalita, tayo nakikipamayan lang dito sa lupa. Ibig sabihin, temporary lang talaga tayo dito sa lupa. Yan dahil kung bakit ang tao ay namamatay. So maraming tao, ang sabi dito sa verses na sabi niya, maraming, sabi ni Pedro, ay di ba Apostol Pablo, sinabi ni Sulat dito, sinasabi ko sa inyo na sabi niya dito, sa verse 18, for I have told you of them before, that I see it again with tears in my eyes. Sabi niya, luhaan ko itong sinasabi, inuulit sa inyo, sapagkat, sabi niya, marami ang namumuhay na kalaban ng krus ni Kristo. At ang dinidiyos nila, ano sabi? Ang hilig ng kanilang katawan. Ano ba ang hilig? Ano ba meron sa katawan natin? Pagpapaganda, pagpapapugi, at ano pa? Pagkain ng masarap. Ano pa? Kahalayan, lahat ng hilig ng katawan. Kasama na po ang sex dyan. Everything na pleasure ng body, hilig po ng katawan nyo. Nasabi, ang dinidiyos nila ay sino po yung mga magiging kalaban ng Krus ni Kristo? Ang dinidiyos nila ay yung pleasures ng katawan. At ang sabi doon sa verse, ano pa po sunod? Ang sabi niya dyan, ang kahinat na nila kamahamakan na naghihintay sa kanila. Sapagkat ang kanilang dinudiyos ay mga bagay na dito lang sa lupa. Kaya pagdating ng verse 20, sa kabilang dako, ang langit ang ating tunay na bayan. So ang mga kalaban ng krus ni Kristo, wala silang iniisip kundi dito lang sa lupa. Alam natin na kahit anong yaman ng tao, hindi niya rin maiiwan na niya rin. Kamatay si Henry C. ang may-ari ng SM. Niwan niya rin. Di kapiraso, wala siya madala. Lahat ng mayayaman, yung lahat ng mayayaman sa lupa, na nagpayaman sa lupa, lahat yan ay iiwanan lang nila. Sapagkat sinasabi na ang lupa ay hindi talaga ito ang tunay nating bayan. Sa kabilang dako, mayroong dalawang lugar na naghihintay. Ang langit para sa mga alagad na kay Kristo.
Ang impyerno ay para doon sa mga hindi tumanggap kay Kristo as Lord and Savior ng kanilang buhay. At yung lahat ng hindi nagsipamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So kaya, langit, maganda nga po, parang nag-usap kami ng mga tumayo. Si John, ang kanyang challenge sa kanta, handa ka na ba ngayon? Hindi sinabing bukas. Today is your preparation. Sabi ni Pablo sa Corinto, ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas. Ngayon mo tanggapin si Jesus bilang pagligtas kasi bukas makapatay ka na. Kaya sabi niya, today is your salvation. Itong araw na yung kaligtasan. Ito rin ang araw na pag tinanggap mo si Kristo bilang pagtagapagligtas na unawaan mo. Ito rin ang araw na pwede ka magpabutis mo. Pag-start para sa pagiging alagad ng Panginoon. Kasi hindi bukas. So makikita natin, ang buhay natin pagsamantala lang sa lupa. Hindi talaga ito ang ating tunay na bayan. Ang tunay nating bayan ay ang naghihintay na may pananabik na kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Doon tayo tunay na mamamayan. At yung dapat kung tayo gusto nating yumaman, wala namang masamang yumaman dito sa lupa kung hindi ka hiwalay kay Kristo. Kasi kung mayaman ka dito sa lupa, tapos malayo ka sa Panginoon, walang kwenta ang yaman mo. Kaya sabi ng Panginoon sa Mateo, Marcos, Lucas sa 1, sabi niya, at gamitin ninyo ang inyong kayamanan dito sa lupa para sa pagpapalagaran ng Ebanghelyo. Mawalan ka man sa langit, mayaman ka. So ano ang pera? Ano ang kayamanan dito sa lupa? Sa atin bilang mga alagad, tools para lang natin gamitin. Siyempre, may pamilya ka, nandito pati sa lupa, kung suportahan mo yan. Pero hindi hiwalay sa Panginoon. Ang pattern ay namumuhay tayo para sa Panginoon. Tingnan nyo, dito sa verse. Sabi ni Pablo dito sa verse 17, "Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine." Ang sinasabi dito ni Pablo, sabi niya, yung pagkakaisa kayong sumunod ayon sa aking pattern. Sabi dito sa Lord, and learn from those who follow our example. At aralin ninyo yung mga taong sumunod sa aming halimbawa. So tayo, mag-unite, mag-ignite, magkaisa sa pagsunod sa halimbawang tinuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo. At sabi niya, masdan natin, tingnan natin, aralin natin ang mga nakasulat sa mga nakasulatan tungkol dun sa mga taong sumunod sa halimbawa ng mga apostol. Yun po yun. Para tayo ay maging isang ganap na mamamayan ng langit. So ngayon, ano man ang mayroon tayo, mayroon po kasing isi-share sa inyo. Kasi ngayon ang church, lahat ng tumanggap sa Panginoon, magkakaroon ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, para magamit tayo ng Panginoon, kailangan makuha po natin. Ano man ang mayroon tayo ngayon, dito sa lupa, iiwan na lang natin. Amen po ba? Sabi sa banal na kasulatan, mayaman siya. Ano sabi? Sabi niya, ano kaya gagawin ko? Magpapatayo ko ng maraming tuliga. At pagkatapos, ano sabi niya? Pag wala na, hihiga na lang ako iinom at magpapahinga. Sabi po ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, bukunin ko ang iyong buhay. Saan mapupunta ang iyong pinaghirapan? Useless na pagpupunta ng kayamanan. Ang tamang pagpupunta, habang tayo dito umuunlad sa anumang bagay, pinansyal, dito na gumaganda ang ating buhay, dapat mas gumaganda ang ating paglilingkod sa Panginoon. Alam natin na tayo, pag-aari ng Diyos, ang lahat ng ating nasa atin, pag-aari ng Diyos. At dapat yun magamit natin sa kaluluwa natin ng Diyos. Siyempre, kung nagsisikap ka maghanap buhay, magtrabaho para mapag-aral mo, mga anak mo, natuloy yung kalooban ng Diyos yun. Para magandang kinabukasan nila. At habang sila nag-aaral, sila ay dinidecide po natin sa Panginoon para sila ipaglumaki at meron po silang kaya sa buhay, nakasuko sa Panginoon ng kanilang buhay. Sa gayon, ganap ang pagiging mamamayan ng langit. Pumanaw na sila dito sa lupa, siguradong sa langit sila pupunta. Amen po ba? So kaya kailangan ngayon, ang job natin ay mayanda natin ang ating sarili bilang mga mamamayan ng langit. Ano nga tayo ulit mga kapatid? Mamamayan ng langit. We are citizens of heaven. Dito pa lang sa lupa, ay mamamayan ka na ng langit. Ano sabi ko ng Juan? Sabi niya, ang sino pang sa kanya tumanggap ay binigyan ng karapatang maging
Anak ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, anak ka na ng Diyos. Citizens of heaven ka na eh. So kaya ngayong tanghali ito, para ma-prepare po tayo at magamit tayo ng Panginoon para sa kanyang ebanghelyo at sa pagpapalaganap nito, sa pagbabahagi, sa paghihimay-himay ng salita ng Diyos, sa pagsishare, ano man ang ating kalagayan, ay magagamit tayo ng Panginoon para magamit sa pagpapahay ng kanyang ebanghelyo. Si John may galog sa pagkakanta. Ebanghelyo ang kanyang kinanta. Ang challenge po niya sa atin ay, handa ka na ba ngayon? Amen po ba? So sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba ngayon? So para magamit tayo ni Lord. Kasi sabi dito, ang pangako, tingnan nyo, sa verse 21, pag pinutin verse 21, sa kabilang dako sa 20, tayo mamamayan ng langit at hinihintay natin may pananabik ang Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik. Sa araw na iyon, sabi sa 21, He will take our weak mortal bodies, mahinang katawan, sabi niya, and change them into our glorious bodies in His own, using the same power which will bring everything under His control. So, ang sinabi diyan, papalitan ng ating lupang katawan katulad ng katawan ni Jesus na namuling na buhay. Remember, si Lord nang muling mabuhay, dinalo niya mga alagad bago siya umakyat. Nagtitipon ng mga tao sa building, nakasaradong pinto, dumating si Jesus, saan dumaan? Sa pandirtunan ko siya. Anong narin ang katawan niyo? Yun ang glorified body. Sabi dito, maluwalhati, glorious body. So imagine mo, ganon ang magiging katawan mo. So mangyayari lang po yan pag tayo po ay nag-prepare. Ngayon, kaya dapat ang tamang preparasyon, ako na siyempre, ang tunang preparasyon, makilala natin si Lord as Lord and Savior ng ating buhay. And then pagkatapos, pag hindi pa tayo namatay, and then we follow. Susundin natin yung kanyang salita habang naghihintay tayo na may pananabik. Amen. So para magamit tayo ng Panginoon, kasi sabi dito, kaya ang mga tao ay hindi magamit ng Panginoon kung mayroong Holy Spirit tayong tinanggap. Meron tayong Espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Pero hindi tayo magagamit ng Panginoon. Gusto niyo bang magamit kayo ng Panginoon? Gusto niyo gamitin ng Panginoon sa simpleng kamaraanan lang? We are unique. Tayo ay unique. Ano ba sa Tagalog yung unique? Pag sinabing unique, walang katulad. Si Jane, yung aking asawa, Pastor Jane, wala po siyang katulad. Ang kanyang landmark, kanya lang yun. So, ibig sabihin, ikaw lang talaga yun. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos mismo nagdadala sa atin ng kaluluwa. Ipaliwanag natin sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon na kanilang tatanggapin. Sapagkat dito sa atin, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsama dito sa church na to, o pag-anib. Ang pagpasok sa langit ay hindi by membership, na kapag naging miyembro ka ng simbang ito, ligtas ka na. Wala pong ganun na nakasulat sa Biblia. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng personal na relationship kay Lord as Lord and Savior. Because sabi ng John chapter 6, at John chapter 14 verse 6, ang sabi ni Lord, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Sabi sa 1:12, ang sa kanyang manalig at tumanggap ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So makikita nyo, wala mo yung talatan ng pag-membro. Although kasama ka sa mga alagad, pero hindi po members ng kaligtasan. Iba naman sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sinabi po yun sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, na hindi ito sa pamamagitan ng inyong gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Biyaya ito, sa English po, grace ang ginamit. Kaloob, ang Diyos na nagbigay, hindi pinagtrabahuhan. Kaya pagdating sa verse 10, ang sabi niya, o sa verse 9, kaya ang sino man ay hindi pwedeng magmalaki. Kasi pilantropo, namigay, namunpun ng perto sa lupa, siguro naman sa langit ako pupunta. Hindi po. Ang sabi, ito'y kaloob. Biyaya na kailangan tanggapin ng tao. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Grace alone, faith alone. Sabi ng Panginoon sa Marcos 16:16, sabi niya, ang sumampalataya at mamautismo ay maliligtas. Alin bang nauna? Pananampalataya o bautismo? Ang bautismo ay mabubuting gawa. Ito po yung pagsunod mo. Pagkatapos ng sumampalataya, anong next? Water baptism. Yung water baptism, tanda na ikaw ay susunod ka na, mamumuhay ka na, susurrender ka na sa Panginoon ko, at gagawin mo ang kanyang kalooban. Bilang tanda na dito ka sa lupa, ikay isa ng mamamayan ng langit.
Kaya tayo po, para mahanda tayo at magamit ng Panginoon sa ikalalaganap ng mabuting balita, maging datihan tayo, maging baruhan tayo, pwede na tayong gamitin ng Panginoon. Basta't maunawaan lang po natin ito. Mayroon po ko isi-share sa inyo, based po dito, na mga dahilan kung bakit sa kabila niya, hindi tayo magamit ng Panginoon. Ngayon, alam natin ngayon, nakita po ninyo na ang talagang tunay nating bayan ay ang langit. Amen. At yun po ang dinidesign ng karamihan. At even po, lahat ng tao dito sa lupa, ina-expect din ang langit sila pumunta. Even yung Muslim, even yung Shia at may dalawang klase kasi ng reliyon ng Muslim. Dalawa, hiwalay po yan. Yung reliyon ng Iran at yung reliyon ng Saudi. Dalawang klase po ang Muslim. Sila nga mismo may gera din, naglalaban-laban din sila dahil hindi sila magkasundo. Parang sa Pilipinas, maraming reliyon. Maraming pininiwala. Pero ang sabi po ng Biblia, tanging kay Jesus lang matatagpuan ng kaligtasan. Binasa ni Marilyn yun eh. Tanging sa pangalan ni Jesus. Ang kaligtasan at ikapapatawad ng lahat ng makasalanan. So, tinitingnan po natin dito mabuti mga kapatid, na dito, ipinapaliwanag sa atin na mayroon tayong tunay na bayan at kailangan natin yun ay dito pa lang sa lupa, paglibiin at doon tayo yumaman at doon tayo magamit dito sa lupa. Hanggang sa muling pagsalubong natin sa Panginoon. May kanya-kanya tayong panahon. Yung mga nauna dito sa KMC, mula noong 1983, wala na sila eh. Yung first generation, wala na sila. Nasa second generation po tayo. So, haharap na lang sila sa Panginoon sa pagdating ng araw. Pero tayo mga naiwanan, kailangan natin maunawaan ito. Para tayo magamit, at kung gusto natin gumamit tayo, gumaganap at marami ang maging mamamay ng langit dito sa lupa, tayo mga nauna ay mahanda tayo sa pagpapagamit sa Panginoon. Bawat isa ngayon na tumanggap kay Jesus, tumatanggap ng Espiritu ng Diyos. Ang tawag po doon, the Spirit of being a son and daughters, bilang anak. Yun po yung sinasabi sa 1:12. Na kapag tinanggap, nanalig tayo ni Lord, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, sumunod tayo sa kanyang panalangin. Okay, ikaw mismo nanalangin na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Mula noon, meron kang espiritu ng pagiging anak. At dahil dyan, spiritual baby ka. Kailangan kang alalayan, isa kang maging ganap. So ngayon, meron po akong share sa inyo bilang mga mamamay ng langit na kailangan magamit ng Panginoon, ay maunawaan po natin itong share ko sa inyo. Pakipakita nga ho sa akin. Merong reason kung bakit, yan po yan, makikita ko lang pala. Meron po akong pitong isi-share sa inyo na hinamon ko po dyan sa mga talata. Para tayo naman ay may handa. Ang sinasabi ko po ngayon ay para sa ating future naman. Yan po yan. Although, mayroon pong second reason why even though meron tayong Holy Spirit na tinanggap, pero walang kapangyarihan. So, ang sinishare ko po dito ngayon, yung kapangyarihan ng isang mamamayan ng langit dito sa lupa. Ano pong isip ko sa inyo? The power of being the citizens of the heaven, even nandito po tayo sa lupa. Yung kapangyarihan ng pagiging mamamayan ng langit, nataglay tayo lang na natin kahit nandito po tayo sa lupa. So, kailangan po natin makita nito, yung power, sabi power. Although we have the Holy Spirit, naging tayong Espiritu ng Diyos, pero walang power ang ating buhay bilang mamamayan ng langit. Meron pong itong dahilan kung bakit gano'n. Isa-isahin ko po yan, ha? Ang una pong dahilan, ayan nasa screen. Lack of surrender. Hindi nakasurrender ang buong buhay. Lack of surrender, ito po yung pagre-resist ng idea na ipakontrol sa kalooban ng Panginoon ng ating buhay. Minsan tayo, kahit sinabi natin tinanggap na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, mamamayan ka na ng langit. Pero hindi ka naman magamit-gamit ni Lord. Anong dahilan? Sapagkat hindi buo ang pagkasuko ng ating buhay. Ano yung ibig sabihin niyan? Maaaring isinuko mo. May halimbawa po dyan. May isang panlang na tao sa Biblia na ninais niyang makilala ang Panginoon. At namit po niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-akyat sa matinik na punong sikomoro.
At tinampusin ng Panginoon sapagkat ni Lord walang nalilingin. Di po ba? Alam ni Lord ang iniisip ng tao, kaya alam niya si Sakeo, hinahanap siya. Alam din ng Panginoon na si Sakeo nandun sa unahan, naaakit sa puno. Kaya pagdating mo sa taas ng puno, tiningala niya si Sakeo at Sakeo, bumaba ka agad dyan sapagkat ako'y tutuloy sa bahay mo. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano nasa puso ni Sakeo. Tingnan ninyo, ano ang ginawa ni Sakeo nung mamit ni si Lord as Lord and Savior? Anong sabi ni Sakeo? Panginoon, kung ako man mayroong nadaya, ibabalik ko sa kanila ng 4 na ibayo at ang kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga lupa. Anong sabi ni Lord? Anak din ni Abraham, ibig sabihin, mamamayan dito ng langit. Ano? Bakit mamamayan ng langit? Anak ni Abraham. Saan mababasa yun? Galatians chapter 3, verse 29. Na kapag ikay ni Kristo, ikay kasama sa lipi ni Abraham. Palapakan natin ang Panginoon. Yung mga tumanggap kay Kristo bilang mga tagapagligtas, sabi niya, kasama sa mamamayan ng langit na kung saan sa piling ni Abraham yun. Naalala po ninyo yung taong mayaman namatay, di ba? Saan si Lazaro? Saan dinala si Lazaro? Sa piling ni Abraham. Natanong niya, sa piling ni Abraham siya inaalin doon sa lang yung mayaman na nagpakayaman sa lupa, mali ang pinagandaan, hindi nagpayaman sa langit. Anong nangyari? Sa empiro na punta, naghirap. So makita natin, diyan hindi nakasuko. Ang kailangan po natin ngayon ay fully surrender to God. Pag sinabing fully surrender, katulad si Sakeo, sinuko niya ang buhay niya, kahit pera niya. Siyempre, pag sumuko ka sa Panginoon, kasama ang lahat ng iyong ari-arian. Understanding na sinasabi natin, Panginoon, ako'y pag-aari mo, ang kaluluwa ko'y pag-aari mo, lahat sa buhay ko, lilikha mo, ikaw ang may-ari. Even lahat ng akin, sa iyo ko sinusuko. Kaya kung pamilyado ka, isuko mo rin sa Panginoon ng pamilya mo. Hayaan natin sila na pumalaw doon. So fully surrender. Kapag hindi nakasuko ang ating buhay, although meron kang Holy Spirit, meron kang Espiritu ng paging anak, never kang magamit ni Lord. As a citizens of heaven, gusto natin magamit tayo may kapangyarihan ng Diyos. Ang unang bagay na dapat natin gawin ay isuko. Sabi ko kay Lord, kanina Lord, muli ko pong pinapaalala sa aking pangalan ngayon, sinusuko ko sa iyo ang buhay. Parang sabi ko, nagre-rededicate ako ng aking buhay. Kasi baka mayroon akong mga neglect na parang nabubuhay na lang ako na magpaunlad sa buhay, pero hindi mayroong sagabal na sa akin. May hinahanap ko eh. Yung pagkilos ng Panginoon at ang sagabal doon, yung buhay na hindi nakasuko sa Panginoon. So yung una ang problema, para hindi magamit ni Lord, kahit isa ka ng mamamay ng langit sa lupa, hindi magamit ni Lord, ano ang dahilan? Ang dahilan ay unsurrendered life. So kailangan lack, sabi niya, yung lack of surrender. So kung meron po tayong dapat gawin, ay walang iba kundi isuko natin ang ating buhay, buong buo, wala pong reservation. Surrendering to God, walang reservation. Once na, kaya nga ang muldater, di ba? Pag sinabi, hold up to, anong gagawin niya? Pinatataas ang kamay. Ibig sabihin, pagkahulihin ka ng pulis, taas mo ang kamay mo. Ano ibig sabihin nyo? Pinasusuko ka. Si Brother Edith Villanueva, na isang komunista nung time na yun, na namumuno ng lahat ng klase ng rally sa Pilipinas, kasama ni Sison. Ano po ba ang nangyari? Ang sabi niya, inaresto ako ng Panginoon. Ibig sabihin, pinasuko siya. Pinasurrender ni Lord ang buhay niya kay Jesus. Kaya siya nagamit ni Lord ng mabilisan, radikal. Sa loob lamang ng ilang taon, ay milyon ang mga disciples sa ilalim ng kanyang pamamahala. Bakit? May power. Kasi totally surrender ng kanyang buhay. Ang pangalawang dahilan kung bakit sa kabila na mayroon tayong Holy Spirit, pero hindi po tayo magamit ni Lord, ay ito. Ito ang mabigat-bigat. Number 2. Yan pong ignorance of your spiritual identity. Yan po yan. Yung problema natin yan, yung ignorance sa ating spiritual identity. Dapat alam natin ang ating position in Christ.
kung sino tayo. Tayo yung mga tagapagmana. Sabi sa Galacia, tayo po daw ay tagapagmana kasama ni Kristo. We are co-heirs with Christ. Tayo daw po yung mga tagapagmana kasama ni Kristo. So, dapat maunawa natin tayo anak ng Diyos. So, ang problema, kung bakit hindi tayo magamit ng walang kapangyarihan, bakit hindi natin alam ang ating posisyon. Lack of ignorance. Ibig sabihin, alam natin tayo tumanggap kay Kristo. Alam natin tayo tumanggap bilang tayo maging anak na ng Diyos na. Pero hindi natin alam yung posisyon natin in Christ. Kailangan tayuan po natin yun. Halimbawa, magpapalayas lang ng masamang espiritu. Kailangan alam mo ang stand mo. Kasi ang demonyo, ang mga masamang espiritu, nakakatwiran sila. Ang mga demonyo, alam po nila ang kanilang posisyon. So, magpalayas sila ng masamang espiritu, palapit pa lang si Jesus, ano sabi niya? Kilala kita, ikaw ang anak ng Diyos ng kataas-taasan. Ibig yung mga apostol, sinasabi din ng mga masamang espiritu, sila yung mga lingkod ng Diyos. Ipapakilala nila sa inyo ang natataan ng katotohanan. Ibig yung mga masamang espiritu, alam nila yun. Pero tayo mga anak ng Diyos, dapat we know our position in Christ. Minsan sumama ako umating kami ni Brother Adino sa isang gawain ng deliverance. Papanalangin ng tao at uutusang magmanifesto yung mga espiritong tinanggap ng pamilya. Namangha kami doon. Basta pinag-pray. Sabi niya, pag inutusan niya, sabi niya, ako sinasabi niya pangalan niya, I am ganito, ako si Pastor ganito. Anak ako ng Diyos, mula nang tinanggap ko si Jesus bilang ikaw tagapagligtas. So, I am a child of God. Sinasabi niya. So, ngayon, mga espiritong tinanggap ng tao nito, inutusan ko mag-manifest. Dito ko nag-manifest, nag-iiba yung tao. Nawala sa sariling tao. So yung nasa likod nila mga espiritu na mga tinanggap, nag-manifest ko. Paano nangyari yun? Nung sinabi po ng tao yung kanyang position in Christ. At tinatanong, kailan mo kayo nakapasok yan? Sinasabi, since na bata pa ito. Paano kayo nakapasok dyan? Sinasabi, simula nung sabihin ng magulang ng ganito. Kaya yung bata, lumaki na daladala niya na yung spirit, yung bondage. Kaya minsan, kahit tinanggap na natin si Jesus, dahil hindi natin alam yung position in Christ natin, mangyari, nasasagawa na tayo. Inutusang lumabas. Sabi niya, mula ngayon, inutusang kitang lumabas at hindi ka na namin pinahintulutang pumasok pa sa tao. Pumunta ka sa lugar na hinanda sa'yo ng Panginoon na sa muling magbabalik niya. Ngayon din, sa ngalan ni Jesus, labas. Kita po, parang aas na sumusuka na wala namang bumubuka ang bibig. So lumabas ang mga masamang espiritu. Walang malay. Pagkatapos, sinabi, Panginoon, pinapanalayan ko kung bumalik ang kanyang ulirat. Bakit? Ano nangyari? Sabi ng tao, ano nangyari? Bakit nagamit siya may kapangyarihan? Sapagkat he knows. Alam niya ang kanyang position in Christ. Halimbawa, sinagot ka. Alam mo si Marlene, magpalayas ng masamang espiritu, marami nakialam na hindi alam ang kanilang posisyon. Ano, meron sila, magyabang-yabang pa ng iba eh. May Holy Spirit daw sila, kaya nila magpalayas ng masamang espiritu. Yung hindi alam yung position ni Christ. What happened? Si Marlene, sumagot siya. Pagdaan ni Marlene, boy, tumboy. Sabi sa kanya, alam pala ng masamang espiritu yung lumang mong buhay kung sino ka, yung lumang mo. Buti pa yung demonyo. Alam, tayo hindi. Buti si Marlene sumagot. Ang sabi ni Marlene, noon yun. Kasi hindi nung uno, matalino, hindi siya nakialam-alam. So, we must know our position in Christ. Kaya tayo takot. Alam mo kung bakit takot tayo? Hindi kasi alam natin. Paano natin malalaman na halimbawa, paano ko itutulad to? Paano natin magagamit ang ating identity with Christ? Yung power na vested in us, yung rested in us na kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, sabi niya, kung anak ka ng Diyos, sino laban sa iyo? Amen. Dapat alam natin ang puwersa ng pagiging anak ng Diyos.
Na tayo anak ng Diyos. Kaya tayo takot minsan. Minsan nga, mag-CR lang sa gabi, walang ilaw, takot tayo. Kasi baka may lumos na kamay doon sa maul. Kaya minsan dilim, takot tayo. Takot tayo na baka, may ano dyan, may eng-eng dyan. Takot tayo. Anak ng Diyos tayo. Pero takot, bakit ganun? Nadadaya tayo ng away. Kasi bakit? Hindi kasi alam natin kung ano ang ating posisyon in Christ. Once na nag-anak ka ng Diyos, takot sila sa atin. Ang mga masamang espiritu, ang mga demonyo, takot yan sa atin. Even yung panahon susunod sa atin dahil anak tayo ng Diyos. Naalala niyo ba si Joshua? Sabi ni Joshua nung siya nasa gera at alam niya lang hindi pa matapos-tapos ang digmaan. Anong sabi ni Joshua? Wag lulubog ang araw. Sabi, lulubog ang araw hanggang hindi tatapos ng labanan ito. Bakit sumunod ang Diyos kay Joshua? Ang sabi niya, kailanman hindi masunod ng Diyos sa tao. Kay Diyos ko sumunod. Why? Because Joshua alam ni Joshua ang kanyang posisyon bilang lingkod ng Diyos. Amen. So dapat alam natin ang posisyon natin bilang as a citizens of heaven in this world. Alam natin natin ang posisyon para magamit tayo ng may kapangyarihan. Kaya hindi tayo magamit ni Lord sa pagpapagaling ng mga may sakit. Kasi even tayo, hindi natin alam kung siya. I am the child of God. Ako anak ng Diyos. Sabi mo Lord, ang aming ipanalangin, ang mga sumampalataya, magtatagay ng ganitong mga tanda. Marcos yun. Sa pangalan ni Jesus, sila'y magpapalayas ng masamang espiritu, sila'y magpapagaling ng mga may karamdaman, at sila'y gagawa ng mga miraculous sign wonders in His name. Yun po yung mga nakakaintindi, nakakaunawa ng kanilang posisyon in Christ. So ang hadlang, ignorance sa posisyon bilang anak ng Diyos. Meron akong dalawang babae nakita sa Facebook, hinuld up sila. Dalawang babae, hinuld up sila, tinutukan ng baril. Parang rider ng tatlo. Bubukas ang motor, tinutukan sila, pinagkukuha ang mga cellphone nila. Ang ginawa ng babae, yung pala'y mananampalataya, ang ginawa ng babae, renegyo. Tinaas ang kamay, tinundo sa lalaki, sinabi, in the name of Jesus, you espiritu ng lahat-lahat ng klase ng espiritu alam niya. Inanit niya may espiritu ng mamamatay tao, espiritu ng mamulap, lahat na. Sabi niya, inuunos kong iwanan mo ang tao ito. So, sinuportan ng isa, naaliyas ng isa. Ano po nangyari sa tao? Umiyak. Umiyak. Binitawan ng baril. Ang ginawa ng dalawang bahay, niyakap yung tao at sinabi niya, may pag-asa ka pa, magbago ka ng buhay. So, ano nangyari? Bakit nangyari? Yung pag-hold-up, ang nangyari, nabago. Kasi nga, dahil yung dalawang babae, alam nila ang kanilang identity, alam nila ang kanilang authority bilang mga anak ng Diyos. Saan ba nanggagaling ang kapangyarihan ng ng isang traffic enforcer? Kahit walang baril, pag humarang sa kalsada at pinatigil yung sasakyan, ano mangyayari sa sasakyan? Titigil ko yung driver. Bakit? Ha? Alam ng pulis, ay alam ng driver na mayroong authority yung traffic enforcer. Pag sinabi niya, shh, yan ka lang. Diyan lang talaga yan. Diyan lang yan, hindi yan siya. Pag tinapit yan, titigil. Ganoon din naman sa mga espiritu. Pag sinabi ko sa mga espiritu, pag sinabi, tumahimik ka, sabi ni Lord, tumahimik. Bakit? Alam niya kung sino si Jesus. Pag itinig ko ng Diyos, pinatigil mo masamang espiritu, titigil siya, pagkat alam niya kung sino ka. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag anak ka ng Diyos, pero hindi mo alam paano gamitin ang iyong authority bilang anak ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti. Sa aklat ng Lucas, yung sa parable of the prodigal son, may makikita ka doon. Yung isa naglustay ng pera, yung isa anak. Ang problema doon sa naiwang anak, hindi niya alam ang kanyang authority bilang anak. Kaya nang bumalik yung anak na naglustay ng perang minana, nagtampo, nagpurot-purot doon sa labas, nagpaamo-amo. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Anak,
ang anak mong ito'y namatay na, pero muling nabuhay, na walang muling nasumbungan. Kaya dapat tayo magdiwang at siya nakabalik sa langit. Anong sabi niya? Pero ikaw, lahat ng nasa akin, ay sa iyo yan eh. Gamitin mo. Ipiro mo sa buong buhay na nakasama niya ang kanyang ama. Hindi. Nagkaroon siya ng birthday, pero hindi daw po siya nabigyan ng ano tawag mo, handa-handaan. Ibig sabihin pala ng ama doon, sa'yo naman yan, bakit hindi ka nagkatay diyan at maggawa ng handaan? Sa'yo yan eh. Ang lahat ng akin ay sa'yo. So bilang mga anak ng Diyos, ang lahat ng nasa langit ay sa'yo. Bilang anak ng Diyos, ginawa nga ng Panginoon niya. Kaya nga tinubos ka ni Jesus sa lahat ng kahirapan dahil ang lahat ng nakanda sa langit ay para sa iyo. Bilang anak ng Diyos, bilang son and daughters, dapat alam natin ang ating identity. Pag alam mo kung sino ka, alam mo ang kapangyarihan mo. Amen. Magkaiba ito doon sa hindi sinusuko. Yun ang unang problema, yung hindi pagsuko ng buong buhay. Pangalawa, ignorance sa ating katatayuan bilang anak ng Diyos. Pag sinabing ignorance, kakulangan ng kaalaman. Anong sabi po ng Hosea 4:6? Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Ignorance ang ibig sabihin mo doon. Pag sinabi mo natin ignorance, kakulangan ng kaalaman. Kaya dapat tayo magpaka-alam tayo sa ating katabiwan bilang anak ng Diyos. So siguro naman ngayon, alam na ninyo kung may estado. Tayo mga anak ng Diyos. I am a child of God. Ako'y anak ng Diyos. Kung nakakaramdam ka ng mga hindi ka nais-nais sa paligid mo, sabi, lalahanin ninyo, ako'y anak ng Diyos, kaya inuutos ko magsilayas kayo sa aking paligid. Mga masamang espiritu, aalis ko yun. Eh, masamang espiritu, yung matalino din yan. At sasabihin, umalis doon tayo. Wala namang pinangalanan, kaya dito lang tayo. Diba? Wala namang binanggit kung sino aalis eh. Di mo ba? Kaya may iniisa, ina-identify para talagang umalis. Kaya nga, si Jesus, ano bang pangalan mo? Ang sabi ng mga masamang espiritu, legion, pulutong. Ibig sabihin, batalyon. Di ba? Si Lord, ina-identify. So tayo naman, we must identify our identity in Christ. Ano ka nga ni Kristo? Ano ka nga ni Kristo? Ayon sa Galatia. Tagapagmana kasama ni Kristo. Kung tagapagmana ka kasama ni Kristo, ibig sabihin, you are a child of God. So dito sa lupa, sabihin niyo sa sarili niyo, anak ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, sinong laban sa iyo? Takot sa iyo ang masamang espiritu. Ang mga demonyo takot sa iyo. Ngayon, ang kinakatakutan ng masamang espiritu ito, hindi maturo ko eh. Pag nalaman mo iyong katayuan. Kasi, hindi ka na matatakot sa mga mundo. Yung problema, hindi mo problema eh. Tutusan mo na yung problema. Pastora, may problema kami eh. Mamaya, pag-pray natin. Sabihin mo sa problema. Ikukuman mo yun. Makakapagtunan ka lang kung alam mo ang iyong natatayuan bilang anak. Amen. Iba ang anak sa katulong. Ang anak, iyan ang katatayuan natin sa harapan nating Panginoon Diyos. So, magpakadalubasan tayo sa kaalaman tungkol sa ating stand, sa ating katatayuan bilang anak ng Diyos. Ang ikatlo, disconnection from the world. Kung bakit hindi tayo magamit ni Lord, una, yun, kanina, ignorance, disconnection sa salita ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Hindi nagdi-devotion? O maaaring hindi nagdi-devotion? Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Walang Biblia? Paano magagamitin ng Panginoon? Wala kang magbabasihan ng blessings ng Lord. Disconnected. Halimbawa ang cellphone, lobat yan. Pag hindi naka-unplug yan, ang tingin mo, magagamit yan? Hindi, lobat yan eh.
Anong kailangan? Dapat nakaplug yan, nakasaksak yan, nasaksakan para makakuha ng supply. Kapag tayo ay naka-disconnected tayo sa worldly Lord, araw-araw at gabi ng ating buhay, hindi tayo magagamit ng Lord. Kung sabihin natin anak tayo ng Diyos, hindi tayo magagamit sapagkat wala tayong laman. Si Jesus, ang halimbawa dito, nung siya dumayan sa temptation, dumayan siya sa mga tukso, remember, si Satanas gumagamit ng Word of God, kung tunay kang ikaw ang anak ng Diyos. Ano ba? Ang pini-question ng masamang espiritu yung pagiging anak ng Diyos, naging isang anak ng Diyos, ni Kristo. Si Kristo. Ang pini-question kaya kung tunay kang anak ng Diyos, sabi niya, bakit nagtitiis ka ng gutom? Gawin mo tinapay ang mga patong ito. Sapagkat nasusulat, hindi hayaan ang anak ng Diyos magutom. So anong gawin ni Jesus? Gumamit siya na salita. Sapagkat nasusulat, ano yung nasusulat? Sa sinulat ni Moses, hindi lamang sa tinapay ng bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na nimutawid sa bibig ng Diyos. So, sa tatlong sistema ng panunukso, gumamit si Lord ng salita ng Diyos. So, anong gagamitin natin? Mayroong dumating na may kwentuhan. Ito, matagal na itong karanasan kwentuhan. Nagkukwentuhan sila. Mayroon daw sinapian na masamang espiritu. Ay, kulang sa kaalaman. Disconnected yung tao sa salita ng Diyos. Ano sabi? Ang alam niya lang, Matthew 4:4 lang. Pero yung laman, hindi niya alam. Kaya sinabi niya doon sa Matthew 4:4. Matthew 4:4. Sabi niya sa pangalan ni Jesus, Matthew 4:4. Umalis ka dyan. Ano yung Matthew 4:4? Sabi ng masamang espiritu. Ano bang sabi sa Matthew 4:4? Hindi niya alam. Hindi siya umalis. Hindi niya alam eh. Diba? Disconnected sa Word of God. Pero kung tayo nagpapasakay dito sa atin, ay talagang pinipilit natin ang bawat isa natin ay magbasa talaga ng Biblia. Kaya meron po tayong devotion araw at gabi na tiniting natin, minomonitor natin para makita natin talaga sila ay nagbabasa. Kapag disconnected ka sa Word of God, kahit may Holy Spirit ka, hindi ka gagamitin ng Panginoon na may kapangyarihan. Kasi tayo, bilang citizens of heaven, gamitin tayo nilo dito na mayroong kapangyarihan. So yan ang isa pa. Ang isa pa, number 4, yung meron tayong unforgiveness and inner contamination. Hindi tayo magamit din yan kasi meron tayong mga sa buhay na hindi nagpapatawad. Kailangan mag-release po tayo. Patawarin natin sila. Alisin natin yung mga panloob na mga contamination. Meaning na contamination ay mga bahid, mga nakakasira, mga puot at galit na kailangan matanggal. At yan ay hindi naman natin maiiwasan dito sa mundo sapagkat tayo nabubuhay, lalo pag anak ka ng Diyos, iingitin ka. Maraming galit sa atin. At unang galit sa atin ang masamang espiritu, ang demonyo, si Satanas. Yung mga taong ayaw sa atin. So, kaya kinakailangan lumayo tayo sa lahat ng uri ng makakakontaminate sa ating buhay, paglilingkod sa Panginoon. Na kung saan magdadala sa atin sa tinatawag na unforgiveness. Yung masaktan tayo, parang ayaw natin i-release. I-release natin yan sapagkat isa yan sa dahilan kung bakit hindi tayo magamit ng Panginoon. And then number 5, neglecting prayer. Yun po yung problema. Yung hindi consistent ang ating pananalangin. Gagamitin lang tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng mga anak ng Diyos sa lupa na ginamit ni Lord ay laging nakasubsub sa prayer. Lagi tayong mananalangin. Ang hirap pag-ilis sa umaga, no? Kanina umaga, nauna na yung ano-ano. Tapos, nahuli yung prayer. Kaya dapat nauna yung base ng devotion, yung salita ng Diyos, at pagkatapos maglaan ng oras sa panalangin. Lahat ay dapat kinukuha sa panalangin tuwing umaga. Lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin sa prayer sa Panginoon tuwing umaga, buong maghapon. Ang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga nasa planner natin, sa schedules natin, lahat ng lakad natin, dapat yan nadadala sa panalangin. So yung huwag natin kaligtan ng prayer. Isa pa dito, yung number 6, complacent life. Sa Tagalog po yan, panlalamig.
Kaya sabi yan, yung mga malahininga ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Hindi tayo magamit ni Lord pag tayo po ay mayroong ganun. Malamig na pamumuhay sa Lord. And then last, lack of obedience. Yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Pag ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, never question. Basahin natin, aralin natin, at pag nakita natin yun ay tama, gawin natin. Pag nagsisharing kami, lagi si Kuya G, pag palabas yan, sinasabi niya lagi sa akin ang result ng kanyang personal na devotion sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi niya, lahat ng pastor, lahat ng mga pinapangaral mo noon, nung magbasa ko ng Biblia, sabi niya, tama nga pala. Sinasabi, tama nga pala. Nung araw na, sabi niya, pag hindi sumunod, dinalaman ng lupa. So yung obedience sa Word of God, napakahalaga. Kung ano nakasulat, enough na yun. Wala na pong, sapat na yun. Wala na pong kailangan pa. May mga paliwanag po tayo dyan. Pero, kung ano nakasulat yun. Kaya kailangan po natin, paano natin masusunod ang salita ng Diyos? Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Kailangan connected tayo sa salita ng Diyos. Simple ito po yan, halimbawa, ang dahilan kung bakit kahit tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo magamit ng Panginoon. Kahit tayo mga mamamayan ng langit dito sa lupa. Para magamit tayo nila ng forceful, buong may kapangyarihan, may daloy ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Yung kung pitong yan ang i-develop natin na mawala sa atin. At yan ang i-improve natin sa buhay natin. Kaya nga sabi ko kanina, Lord, tingnan po niyo ang heart ko, Lord. Tingnan po ninyo kung mayroon pong unforgiveness and inner contamination. Ako ba'y may nakagalit? Ako ba'y mayroong hindi napatawad? May mga bagay bang makapagpabungi sa akin? Cleanse me, Lord. Forgive me, Lord. Ako ba'y nanlalamig, Panginoon? Yan. Prayer ko lang, hindi consistent. May mga bagay ba akong hindi nasusunod? So, dahil sa ating pagsusuri, mga kapatid. Basta sinasabi ko po dito sa salita niyo sa Philippians, ang sabi ni Pablo, follow, sabi niya, sundin ninyo, magkaisa kayo sundin ang aking pattern, ang aking halimbawa, at ng mga sumunod sa aking halimbawa. Imitate me as imitate Christ. Kadalasan binanggit niya yun, gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. So dito po, ang pagsunod natin sa Panginoon ay by modeling. Meron tayong tinitingnan. Kaya ako bilang pastor, ang aking pong sasabihin, tingnan niyo ang aking buhay. Ako magiging modelo ninyo sa pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Modeling po rito. Hindi pwedeng pinangangaral ko tapos hindi naman nakikita sa akin. Kailangan nakikita sa akin. Kung sinabi ko, maglingkod kayo sa Panginoon, nakikita niyo ako maglingkod. Kung ginagawa niyo lahat ng ating gagawin, nakikita po niyo sa akin at sa lahat ng mga kapatiran. So by modeling, kaya ngayon po umaga, pagpasalamat natin sa Panginoon. Gusto nyo magamit kami kapangyarihan? Tingnan po nyo mabuti, so kung natin start natin sabihin sa Lord, Lord, lahat ng bagay sa aking buhay, akin pong isinusunod. At magpapakayaman ako sa kalaman ko bilang isang anak ng Diyos. Magiging mamumuhay akong may prayer, hindi malamig, at sumusunod sa iyong salita. Titiyakin ko po sa inyo, gagamitin tayo ng Panginoon kahit wala po tayong pinag-aralan na mataas. Katulad ng mga alagad, legyo po yun. Sabi nga ng mga apostol, tingnan mo Lord, sino po namin ang iyong buhay? Ano naman ang aming makakamit? Ang sabi ng Panginoon, aani kayo na mamanahin niyo ang trono ng pagkahatol sa Israel. Grabe ano? Magiging judge po sila sa araw na yun, kasama ng Panginoon. So ngayong umaga, manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat natin na tayo mamamay ng langit dito sa lupa, magamit tayo ni Lord ng mayroong kapangyarihan. Ang mensahe ko po ay mga mamamayan ng langit dito sa lupa na mayroong kapangyarihan. Kasi pwede ka maging mamamayan ng langit dito sa lupa pero wala kang kapangyarihan, hindi ka magamit ni Lord. So ang pinakamagandang nag-insinil ko sa inyo yung talagang nandito sa atin. Maaaring anak ka ng Diyos,
Pero hindi mo alam kung ano ang kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, tayo manalangin. Tayo manalangin.